For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Maaring ito yung kauna-unahang Bible verse na nakabisado mo. Subalit sa paglipas ng panahon, kabisado mo pa rin ba ang verse na ito? Malinaw pa rin ba sa iyo ang mensaheng hatid nito? Isang mapagpalang araw sa iyo, kapatid, kaibigan, welcome sa aking YouTube channel. Kasama ang ating mga kamanggagawa mula sa komunidad, kami po ay nagsagawa ng pagbabalik-aral patungkol sa ilan sa mga pangunahing teksto ng Biblia. At kabilang po rito ang John chapter 3 verse 16. Naririto po sila na tumanggap ng hamon upang ibahagi ang kanilang pagkaunawa sa tekstong ito. Panoorin po natin sila. John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those who ever believes in Him should not be perish, but shall have an everlasting life. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not be perished but have an everlasting life. Dito sa paksang to, inano ng ating Panginoon, inano talaga ng ating Panginoon yung buhay niya na yung mga sakripisyo niya sa atin sa pamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig, dahil inibig ng Diyos ang buong sanlibutan, mapasama man o hindi, Kristiyano man o hindi, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tumubos sa ating mga kasalanan. Na isang bagay na hindi natin magagawa bilang tao. At pagkat doon sa nakasaad sa Biblia, na ang sino mang sumasampalataya ay hindi na mapapahamak o mamatay man kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa akin, yung verse na to ay dakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi nagawa niya na ibigay ang kanyang bugtong kaisa-isang anak niya. Sa atin niya na sa buhay natin mismo bilang isang tao, hindi natin kayang gawin. Katulad ko, isa lang anak ko, ibibigay ko. Hindi ako papayag nun. So dakila ang pag-ibig ni Lord, kaya kahit na sarili niyang anak, ibinigay niya sa bawat isa sa atin para kung sino man sa atin ay naniniwala o nananalig sa Kanya o naniwala tayo na siya ang totoo at tunay na Diyos at nanampalataya tayo sa Kanya, ibigay ng Panginoon Diyos sa atin yung buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa paanong pamamaraan, binuwis niya ang kanyang buhay upang ang tao ay makalakad going straight sa kaligtasan. Bagamat ang kapalit nito ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ilagak mo ang iyong pananampalataya sa Kanya, siya ang bahala sa iyo. Ang kailangan lang ng Panginoon, trust and obey, katulad ng ating inaawit kanina. Ibigay mo lang ang iyong tiwala sa Kanya upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung ang sino man sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The greatest love is God's love. Dahil sa laki ng pagmamahal sa atin ng Panginoon, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. The greatest gift is Jesus. Siya ay
siya ay mapahalagahan natin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ano ang pangako sa atin ng Biblia ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Dito po sa verse na to, nakita ko ang kabutihan at ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil kaisa-isa niyang anak ay binigay pa niya sa atin. Sa mga kasalanan natin, siya po ang nagtubos. Kaya marapat lamang na ibalik natin sa Kanya ang papuri pagsamba na nararapat para sa Diyos. Ang Diyos ay napakadakila dahil sa Kanyang kabutihan sa buong mundo. John 3:16, kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang. Sa verse na ito, talagang tunay nga na dakila ang pag-ibig ng Diyos dahil kung wala ang pag-ibig ng Diyos, wala tayong kaligtasan. Hindi sapat walang taong makapagbibigay ng pag-ibig na ito kundi ang dakilang Diyos lamang. Dahil ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, kanyang ibinigay para sa sukat na ikakaligtas ng tao. John 3:16, sapagkat kinalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at binigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay nga po na napakadakil ng pag-ibig ng Diyos, kung kaya't bumaba sa langit, papuntang lupa ang ating Panginoong Hesus upang magturo ng kanyang mga salita. At dahil nga po sa pagkakasala ng tao at gumagawa ng sariling paraanan, ang kaya binigyan ng ating Diyos Ama ang kaisa-isa niyang anak upang tubusin ang ating mga kasalanan, ay ang sinumang sumampalataya sa ating Panginoon bilang tagapagligtas ng ating buhay, kilalanin siya at sambahin at isuko ang mga kasalanan, tayo po ay maliligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang kaisa-isang anak ay ibinigay niya upang tayo ay tubusin sa mga kasalanan at gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para po sa atin, ang pag-ibig ng Diyos ay grabe po, dakila, walang katumbas. Sabi nga, the greatest love is God's love. Ito po yung puso ng Panginoon. Ganito niya po inaalay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ang pangako naman ng Panginoon sa atin na nakakilala sa Kanya ay yung buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo ay sumampalataya at tunay na nanalig sa Panginoon, makakamtam natin ang buhay na walang hanggan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya inibigay niya ang bugtong niyang anak para sino mang sumasampalataya ay hindi na mapahamak, magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Binigay niya po ang kanyang kaisa-isahang anak upang tayo po ay maligtas, para sa ikaliligtas po ng lahat. Kaya dito po, pinahayag ng Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin, na kung sino man po ang sumampalataya kay Jesucristo na kanyang anak, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po sinasabi na ang lahat ng sumampalataya kay Jesucristo ay hindi po kailanman mapapahamak, walang mangyayaring masama, at ibinigay niya po yung eternal life, yung buhay na walang hanggan sa mga taong sa Kanya'y
sasampalataya, yung sasampalataya po kay Jesucristo na kanya. Sila po ang ating mga kamanggagawa mula sa CCT Tondo at CCT Intramuros Branch. Purihin po ang Diyos sa buhay ng ating mga kapatid na ito. Ang John chapter 3 verse 16 ay tinaguri ang the greatest text in the Bible. Sapagkat ipinapakita nito, una, the greatest love. For God so loved the world. Ito yung uri ng pag-ibig na kung tutuusin ay walang lengguwahe ng tao na sasapat upang maipaliwanag ito. Sapagkat mula pa sa pasimula ng likhain ng Diyos ang tao, alam niya na magkakasala ito. Pero bakit itinuloy pa rin niya ang paglikha? Dahil sa kanyang pag-ibig. Dahil sa kanyang pag-ibig, kaya itinuloy pa rin ng Diyos ang paglalang sa tao. At kapag nangyari na mahulog sa kasalanan ang tao, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ang tao na kanyang lilikhain ay hindi mauwi sa kapahamakan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga kahit hindi po tayo karapat-dapat, siya ang gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. The greatest love, no other than God's love. Ikalawa is the greatest gift. Siya ang ating Panginoong Hesukristo. Siya na mula sa kanyang luklukan sa kalangitan ay bumaba sa lupa, nag-anyong alipin, namuhay bilang tao, nagsilbing mabuting halimbawa para sa atin ng pagsunod sa Diyos. Higit sa lahat, namatay sa krus para sa atin upang tubusin ang ating mga kasalanan. Subalit hindi po siya nanatili sa daigdig ng mga patay. Siya'y muling nabuhay, umakyat sa langit, at ngayon nakaupo sa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. Ibig sabihin po nito, meron po tayong katiyakan ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang greatest gift mula sa Diyos. Ikatlo, the greatest faith. Lahat po tayo ay may kani-kanyang pananampalataya, paniniwala. Pero ang tanong, yung pananampalataya o paniniwalang mayroon ka, ito ba ay ang pananampalatayang itinuturo ng Biblia o mula lamang sa relihiyon na iyong kinakaaniban? The greatest faith is faith in Jesus. Ano ngayon ang dapat na gawin ng tao upang maligtas? We have to transfer our faith from faith in religion to faith in Jesus. Ikaapat is the greatest life, which is eternal life. Ang pangako ng Diyos, kung tayo'y sasamba kay Jesus, kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, hindi na tayo mapapahamak, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. I-summarize po natin, John chapter 3 verse 16. Mahal po tayo ng Diyos. At dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa atin, siya ang gumawa ng paraan upang tayo ay hindi tuluyang mauwi sa kapahamakan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tubusin ang ating mga kasalanan. At ang pangako ng Biblia, kung tayo'y sasampalataya kay Jesus, tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na tayo mapapahamak, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. The greatest text, ipinapakita nito sa atin muli, the greatest love, God's love. Kalawa, the greatest gift, Jesus Christ. The greatest faith, faith in Jesus. And the greatest life, eternal life. Purihin ang Diyos at naririto pong muli ang ating mga kamanggagawa mula sa CCT Tondo at CCT Intramuros Branch.
kabayani Sara ng Tondo. Ako po si Teresa Riponte ng Intramuros Po Branch. si Juanita Frias, Fellowship 75, Intramuros Branch. Ako po si Nanay Junista de la Cruz ng Mateo Tondo Branch. Martinez ng Jeremiah Group, Branch of Posidos Granito ng Fellowship 12, Tondo Branch. Samson, ang Fellowship 20, Intramuros. Ito po ang iyong lingkod, Emelia Flaviano, Fellowship 9, Intramuros Branch. Ako po si Marikit Pabustan sa Intramuros Branch, Fellowship Ako po si 75. Lani Alfonso, Fellowship 15, Tondo Ako Branch. si Maria Labao, Fellowship 14 ng Parola. 9, si Maria Asuncion, Intramuros Ako po Branch. si Nanay Sweet Pagutayaw ng Fellowship 66, Basek. Ako naman ang inyong Kuya Ray at ito po ang Pastor Ray TV na nagpapaalalang kapag virus ang kumalat, maraming mapapahamak. Pero kapag ang salita ng Diyos ang kumalat, maraming maliligtas. Hanggang sa susunod kong pagkakalat, mabuhay ka, kaibigan.